Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga ka-JP, at welcome back po muli sa ating munting channel. For today's video, ito pong si Lepiste at ito pong si Jing Paras ay dinalahan or pinadalahan na po ng NBI ng subpina para imbestigahan po itong ginawang paninira umano sa reputasyon nito pong si Ralph Recto. So panoorin at komentuhan po natin ito, pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Naglabas ng subpina ang National Bureau of Investigation para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jing Paras. Kaugnay po ito sa umunay planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ibinahagi ng umunay talent manager o Bugaw sa GMA News ang mga pag-uusap daw nila ni Paras para sa plano. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Yari ka dito, Leviste. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. So, yun pala si Jing Paras, no, guys, yung nakita niyo dyan sa screen. So, grabe po pala ang ginawa nitong si Leviste, no. Bali, parang gumawa po siya ng isang scripted na magpapasira dito po kay Ralph Recto. Kumbaga, para matabunan, ito pong kinakaharap niya ngayong kaso sa ombudsman tungkol po doon sa ghost electricity or a ghost solar. So, parang ganon yung nakikita ko dito Grabe, gumawa po siya ng isang malaking scripted issue para matabunan yung kaniyang kalokohan. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, pinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yung mga delete na? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin po sa project? Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. And when we started talking about the project, kasi malalaking tao to so hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the 4 girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide Grabe, daming pera, no? the girls, kahit hindi galing doon at hindi kilala, basta may script naman tayong susundin. It's 1 million to 4 girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000? Goes to Kong Jing Paras. Sino rin po yung mga kailangang recruitin para po sa project na ito? Of course, yung magagaling umarte, yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala doon ng tao na hindi naman
marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Rar. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. Kapal ang mukha ng I haven't bata. seen Congressman Leviste, but they keep on telling us it's siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas. And it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Leviste. Doon sa message po na yun. Doon sa message na yun. Tungkol saan po ba yung usapan yung bakit po binanggit yung kakausapin niyo daw si Kong? Kasi I've been nagpapalo up ako about it na matutuloy pa ba o hindi na kasi parang ayoko na nga din di ba? Then he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabuatan o Natural. krimen. Itinanggi rin ni Paras Natural, na yan ang nag-alok siya ng sasabihin. pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin anilang matituring na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras, ang pagpapalabas ng subpina ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman ng sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. Natural, never makikipag-usap ang mastermind sa uutusan. Buol ka ba? Grabe guys yung ginawa nitong bata na ito, no? Daig pa po nito yung mga Duterte at mga nakulong na senator. Grabe po, no? Grabe po yung kanilang pag-iisip para gumawa po ng mga malalaking scripted na issue para matabunan yung kanilang kinakaharap na kaso dito po sa ombudsman. Diyan nga po sa ghost electricity or ghost solar project. 'Di ba? Ang dami nilang pera, no? Sana all. Ang kapal ng mukha ng bata na ito, no? Grabe, hindi ka pa nga ganun kakilala. So siguro guys, isa ring motive nitong paggawa niya ng scripted issues is para sila pa rin ang maupo diyan po sa Batangas. Kasi matagal or malaking kalaban niya po itong si Recto. Pero isa pa po nakikita ko ang motive niya dyan is para nga matabunan ito pong kinakaharap niyang bilyon-bilyon na pera dyan sa ombudsman dahil po dyan sa ghost electricity or ghost solar project na yan. So, magkakaalaman po yan pag naimbestigahan or umattend na po yan sa investigation na gagawin ng NBI. Diyan po sa dalawang hinayupak na yan, no? Pero ako naniniwala ko, in my own opinion, talagang scripted po yan para matabunan yung kanyang issues. Well, kayo guys, ano po yung masasabi ninyo dito po sa ating videos? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento diyan po sa baba para mabasa po natin at isa-isa po natin yung sasagutin. Maraming salamat po.